Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panalangin sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming narito sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala ng iyong kalins-linisang pusong makaina, patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababaang loob mo ay aming tularan, at harapin namin daliw ng dagat sa aming buhay na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig upang makamtan ang inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mapurihan nawa namin sa Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo sa mandali. Mga patalastas at paanyaya, ang Shrine Ministry sa ating dambana ay programa na piso ko handog ko sa 3 patron. Ito po ay para sa pangangalaga ng ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog ay meron po tayong donation box matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Meron din po tayong pinamimigay ng mga bottles sa ating opisina. O sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakibalik na lamang po muli sa ating opisina. Para po sa kaalaman ng lahat, as of September, ang kabuang halaga na naligo mula sa mga handog ay nasa 115,480 pesos and 72 centavos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ipinabalit po na bawal ang magdala ng alagang hayop sa loob ng simbahan. Bilang pagtugon sa panawagan ng CBCP para sa pambansang panawagan sa panalangin at pagsisisi, ang lahat ng mga magsisimba tuwing araw ng linggo ay hinihikayat na magsuot ng puting damit hanggang sa pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari. Hinihikayat din ang lahat na maglagay ng puting ribon sa mga bahay at mga pampublikong lugar upang ipagpatuloy ang panawagan para sa katapatan, pananagutan at mabuting pamamahala sa ating bansa. Gayon din ang kasama-samang panalangin para sa katotohanan, katapatan, pananagutan at mabuting pamamahala. Narito po ang mga pangalan ng mga nagnais maging kasapi ng tanging tagapagdulot ng banal na pakikinabang o EMHC sa ating parokya. Kung mayroon po kayong alam na hadlang sa pagtanggap sa kanila, ay ipagbigay alam lang po sa ating pangapari o sa Pangulo ng Komisyon ng Liturhiya. Brother Nestor C. Samonte mula sa Barangay San Pascual, Brother Gremar Flores mula sa Barangay San Pascual, Brother Johan Emmanuel A. de la Cruz mula sa Barangay San Pascual, Brother Denmark Anthony Tan mula sa Barangay Paliwas, Brother Ariel B. Alejo mula sa Barangay Paliwas, Brother Marlon James Ilagan mula sa Barangay Paliwas, at Brother Romnick Espiritu mula sa Barangay Panghulo. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat ni Rudy and Merly Enriquez and family, Fredentes Bondok and family, Loren and Meli Garcia and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Marisol Sanchez and family, Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Ariel and Maria Lourdes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family, Marvin de Guzman. Para sa kaarawan ni Christy de Guzman at Chari Garcia. Naratanging kahilingan ng San Pascual Bailon Parish Staff,
Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Zairus Agustin and family, Lindy Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodi and Sonny Revamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Senny Sala and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Orlando III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Liana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Marian Joyce Rivera, Joselito de la Cruz and family, Maria Luisa Doronila. Para sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flordelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Manditan, Laura de Ocampo, Teodoro Cruz Jr., Nolisita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Eden Rosales, Martina Agacer, Rosalina Kaubik, Jeremy Ven, Cedrio Bautista, at Cipriano Castillo. Para sa pagkakaroon ng supling ni Marvin and Maricris Policarpio, Austin and Jamie Lynn Coshi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sarnan and Jenny Rivera, Liwin and Elaine Chua, Aladin Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Gino and Regine Marquez, RJ and Kenneth and Leia Geneva Padaw, Melvin and Cheryl Manzano, Rav Gabriel and Janela Deras, Joseph, Michael and Vanessa Habson. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Reverend Father Jesus Palileo, Francisco and Petra, Eneson Emiliana, Alfredo and Epifania, Delphine and Felisa, Salustiani Maria Purisima, Francisco and Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliu Godofreda, Leocadia, Timoteo, Senon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edilberto and Emilia, Lamberta Mercedes, Ron Andre Ansures, Pascual and Natividad Capiral, Erlinda Capiral, Loreto and Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Siltil Amar Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidel Sr., Miguel Amadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Floro Ensenada Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe and Leonor Revamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Roberto Silverio Sr., Gilbert Rodriguez, Galo and Veronica Espinosa, Carlos Barreto, Ricardo and Francisca Valeriano, Raul Casibang, Honorato Casibang, Crisanto Casibang, Nestor Casibang, Faustino Galano, Julie Jane Villanueva, Benjamin Baoy, Domingo Briones, Luisito Pascual, Felisa Marasigan, Francisca Mario, Josephine Limbo Boland, Iluminada Manahan, Gilberto Manahan, Elizabeth Umagap, Narisa Inocentes, Richelle Bautista, at para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Ikatatlumpung linggo sa karaniwang panahon. Linggo ng kamulatan para sa mga nasa piitan. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sama-sama ibaling natin ang sarili sa pagkapatawad at itayo ang katarungan na batay sa awa ng Diyos. Sa liturhiya, ang pag-amin ng kasalanan sa simula ng pagdiriwang ng Eukaristiya ay mahalaga. Ito ay nagpapakita ng kapakumbabaan at ang pagnanasa na makapaghandog ng nararapat. Sa linggong ito ipanalangin ang mga nasa bilangguan upang makamit nila ang kapatawaran at habag sa mga nagawang kasalanan. Turo ng simbahan, ang tinamo nating pagdurusa ay hindi dapat magbunga ng karahasan. Mapagtatagumpayan ng pag-ibig ang poot. Ang pagkapatawad ay kumbagay patikim ng kaharian ng Diyos sa daigdig. Ating sirain ang pag-inog ng kasamaan at itayo ang katarungang nakabatay sa awa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Tigang ang lupa sa panahong ang ani sagana. Sa pahag ng Panginoon, upang pagsaluha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon, samahan natin ang mga nag-aalay ng pasasalamat, ang ating mga personal na intensyon, at ang ating mga panalangin para sa mga kaluluwa. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na bawa ng kasala sa sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga lahat ng anghel mga at mga anghel at banal, mga banal, sa inyo at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kanilulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan.
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Manalangin makapangyarihan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ayon dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, kaya hindi siya kumikiling kanino man, lalo na at laban sa mahihirap na walang kakayahang magtanggol sa sarili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Hinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan. Ang ginagawad ang katarungan na nasa katuwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy akin laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang lumilingap. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na makatarungan bilang hukom ang Panginoon at ang Diyos ang magliligtas sa kanya sa anumang kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binagyan ng lakas
upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang Diyos ang karapat-dapat na maghatol sa ating kabutihan o kasamaan at hindi tayo ang maghahatol sa sarili o sa bawat isa na siyang naging pagkakamali ng Pariseyo, kaya hindi siya kinilugdan ng Panginoon. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus ang talinagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanig sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng aking kinikita. Samantalang ang publikano ay nakatayo sa malayo at hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo ng karaniwang panahon. At kung ating pong pinakinggan ang mga pagbasa at ating iakma sa panahon natin ngayon, ito ay malagay natin sa konteksto na napapanahon ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi lamang para sa mga taong mahina at nagkakasala, kundi para din sa mga tao na ang tingin sa sarili mataas at ang tingin sa kanila ay sa kanilang sarili sila ay makatwiran at
nakakahigit sa ibang tao. Sa panahon natin ngayon na ang ating bansa ay punong-puno ng alitan sapagkat may mga tao na ang tingin ay mas mataas sila kaysa sa iba. At meron naman mga tao na sinasabing dapat ay makulong dahil sa kanilang ginawa kasalanan. Kung kaya't maaaring natin na sumisigaw ang marami ng katarungan at sumisigaw sila na ikulong yung mga dapat managot sa kanilang ginawang korupsyon. Mga kapatid, siguro po marami sa atin ang gusto na magkaroon ng tunay na katarungan sa pamamagitan na makakita tayo ng mga taong dapat makulong para sa kanilang ginawang kasalanan ng pandarambong o dili kaya ay pagnanakaw. Ngunit sinasabi na pinapayag sa atin ng ating narinig na ebanghelyo na hindi sapat at hindi dapat natin tingnan na higit na makasalanan yung taong gumawa ng mga kahinaan at pagkukulang, kundi bagkus tingnan muna natin ang ating sarili. Baka sumisigaw tayo ng katarungan pero hindi naman tayo nagiging makatarungan sa ating sarili at sa ating kapwa. Sumisigaw tayo na dapat ikulong yung mga taong naging makasalanan. Pero tayo naman ay gumagawa din ng ating mga kahinaan at ng ating mga kasalanan. May mga tao na sinasabing nagnakaw ng buwis na ating mga tao. Pero tayo din naman, kuminsan, umiiwas tayo na magbayad ng buwis sa tamang pamamaraan. Kung kaya't kahit maliit ang ating nagawang pangungupit sa ating buwis o sa ating dapat ibayad, ay ito din ay hindi nagiging makatarungan para sa ating bayan. Kaya malaki man o maliit ang ating ginawang kahinaan at malaki man o maliit ang ating nagawang mga kasalanan, ito'y kasalanan pa rin na dapat nating itama at iayos sa ating pamumuhay. Kung kaya't yung dalawang tao na sinasabi sa Ebanghelyo ay mga tao na kumakatawan sa ugali at uri natin mga tao. Yung isa ay Pariseo na ang tingin sa sarili mataas, ang tingin sa sarili siyang malinis, ang tingin sa sarili nakakaungos sa kabutihan. Pero nagkakamali siya sapagkat mentras niya itinataas ang kanyang sarili, ay nagiging mababa naman siya sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Huwag nating hintayin na tayo bumagsak dahil tayo nagpapakataas. Kundi bagkos, lagi nating itama yung ating mga kamalian sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya huwag nating hamakin ang mga maniliit na mga tao, kundi bagkos, tulungan natin sila na makaahon sa kanilang kahinaan, sa kanilang mga kasalanan, at maging tama ang kanilang landas at tinatahak patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag natin kalilimutan ang antas ng ating kalalagayan.
Tayo ba'y nasa taas o tayo nasa ibaba? Kung tayo nasa taas, tulungan natin yung mga nasa ibaba. At kung tayo nasa ibaba, abot natin yung ating mga kamay para tayo maitaas ng ating kapwa at ng ating Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang panrito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bago pa man natin hilingin, ay nakaabot na sa kaalaman ng ating mahabaging Diyos. Gayunpaman ay pinahayag natin ang ating mga minimiting upang ipakita sa mapagmahal na Diyos na kailangan natin siya sa ating buhay. Sa bawat pagluhog ang ating itutugon. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Para sa simbahan, makita nawa natin ang ating mahalagang gampanin upang ang mga nasa bilangguan, mga may karamdaman, mga katutubo ay bahagi pa rin ng buong simbahan at makagawa tayo ng paraan para sila ay matulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Para sa ating Santo Papa Leo, mga obispo at mga pari, nawa sa inspirasyon ng banal na Espiritu, ay patuloy nilang mapaglaanan ng paglilingkod ang mga katulad ng nasa bilangguan bilang pagpapahalaga sa bahagi ng katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Para sa ating pamahalaan, nawa ang mga mambabatas ay tunay makagawa ng mga batas na mangangalaga sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Para sa mga sangay ng pamahalaan na nangangalaga sa kapakanan ng mga nasa bilangguan upang ang mga persons deprived of liberty ay matulungan sa kanilang paglalakbay tungo sa pagiging bagong tao at maihanda sa kanilang pagbabalik sa kanilang pamilya at lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Para sa mga prison chaplains, mga volunteers in prison service, at mga taong nagkukusa na pahalagahan ng dignidad ng mga persons deprived of liberty upang patuloy silang maging daluyan ng pag-asa sa loob ng bilangguan at ang mga biktima ng krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, dulutan mo kami ng pag-asa. Ang walang ipagmahal, tingnan mo po ang aming mga dalangin. Ating naing patuloy mong makita ang kabutihan ng aming mga puso sa kabila ng aming mga kahinaan. Manaig nawa ngayon ang iyong pagmamahal at habag upang aming mga mitiin ay magkaroon ng katuparan ayon sa banal na kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Kumain kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay umantong sa iyong lalong ikadarangal. Pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, At sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlad sa katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mo, nag-alay, naglagak sa amin ng katiyakan, nakalahang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa namang anghel nag-isakit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama namin banal kang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyan banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang maalagaan. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan. Ay handog para sa inyo. Pwede naman matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo yung simbahang lagalang sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa niliwan na aming Santo Papa, dahil sa aming obispo at tanang kaparihan.
Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himulayan na pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mga Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Ni San Pascual Bailon, Santa Clara. At ang mga Birheng Maria na sa Lambaw na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman ang kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Sama-sama natin awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Kakanin sa araw-araw, harin mo kami. Aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Dito sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ay pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayan ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Para sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin inyo. At sumaiyo rin. At ipambatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid na itong ating Panginoon, ang kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa liputan, palad tayong lahat na tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mayroon po tayong second collection para sa apostolado para sa mga nasa bilangguan.
Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagiging mong banal upang aming ginaganap na may ng lantaran ay siya aming makamtan tunay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, mahiyo tayo at isabuhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Angelus, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng